Naka-sale na, naka-buy one take one pa. Sa halagang 5,000 pesos, 2 bisikleta na ang maiuuwi mo. Ito yung mga pagpipilian nyo. Giantscape RX. Tingnan nyo kung gaano kaganda yung paint niyan, guys. Oh. Sobrang ganda. Halos bagong-bago pa. Ang maganda rito, iba-ibang kulay ang available. Violet, white, black, gold, blue, may gray. So iba-ibang mga brand ang meron dito, guys ha. Fuji, Kisto, Gios, Louis Garnou, Precision. Meron din tayong available na Canover, Slugger at Momentum. Specialized, Peugeot, Koda Bloom, 2 Koda Bloom, may Louis Garnou, Precision, at may nakita pa ako ritong Marine, KTM. Ito, parang napakaganda nitong KTM na to ha. Bianchi Merlo na mini velo. Tignan nyo kung gaano kaganda yung kondisyon magmula sa frame at ng mga pyesa nito, guys. Bianchi Pisa na mini velo rin siya. Ito na yung mga nakikita nating emblem dun sa mga modelo na nilalabas na bisikleta na Bianchi. Dahon or dayhon na mini velo meron din dito. Sa mga fixie lover, hindi rin tayo magpapahuli. May mga fixie tayo rito, iba-iba setup. Ito katulad nito, bullhorn. Meron din naman tayong mga naka-drop bar katulad nito. Meron din tayong mga naka-straight bar naman. Branded pa rin. Schwinn, Bonnet Noir. Meron din silang Giant na fixie. May mga Momentum din pala guys Double top tube. Meron naman tayong Momentum na ganito. Single top tube pero sobrang kapal naman. Meron naman naka full suspension na. Ibig sabihin, may suspension sa frame, may suspension din or suspension fork na rin siya. Maraming branded dito katulad nito, brand ng kotse, Volkswagen. Ilan yan Iba-iba yung mga kulay niyan. Meron din naman tayong Chevrolet. Etong tatlo, guys, na magkakasunod na to, dayhon or dahon na metro. Iba-iba yung kulay niyan. Ito yung blue, meron tayong gray, at meron din tayong available na white. Ito parang hybrid na cruiser, Yung manibela niya, mahahalata nyo, mukhang pang BMX na. Pang BMX. Pero yung frame niya at yung tindig niya, cruiser bike. Ito naman yung mga literal na cruiser bike talaga. Brand pa rin ng kotse to, Cadillac, guys. Ang ganda niya, May emblem yan, tingnan nyo. Ayan Kung meron silang mga modelong road bike, meron naman silang mga classic road bike. Bridgestone Raydock. Okay. Ang dami palang Bridgestone Raydock dito na classic road bike. Kuya Gian, Tingnan nyo 1, 2, 3, 4. Meron din tayong available dito na tri-bicycle na branded. Bridgestone brand na tri-bike, guys. Alloy. May basket na siya sa unahan. Meron pa siyang basket sa likuran. Kaya marami kayong pwedeng ikarga rito sa bike na to. Ito mga kakaibang folding bike to, Ito mga folding. Sa unahan, naka-mags. Dito naman sa likod niya, dirayos siya. Ayan guys, Ayan yung mga bisikletang available dito, Folding bikes, Japanese bike, hybrid mountain bike. Meron din namang literal or typical na mountain bike, road bike, Pixie, BMX, cruiser, kids bike. Yung TR bike, yan yung pinaka-tri-bike. Okay, so halos lahat ng klase ng bisikleta makikita nyo dito sa Zen Bikes Philippines yan. Ito yung isa sa pinakamalaking tindahan ng Japan surplus. Hindi lang yata sa buong Las Piñas, parang sa buong Pilipinas na dahil sa dami ng mga bisikletang ating nakita. Okay guys, nandito po tayo ngayon sa isa sa pinakamalaking tindahan ng mga Japan surplus na bisikleta dito sa buong Las Piñas. Ito ang Zen Bikes Philippines. Siyempre, muli tayong bumalik dito para muling malaman kung ano-ano yung mga bago, kung magkano yung mga presyo ng bawat bisikleta ngayon dito sa kanila. So makikita nyo, sobrang daming mga bisikleta rito. Lahat po ito ay sinisigurado kung original, quality, talaga namang magugustuhan nyo dahil bukod sa quality, napakababa pa ng halaga ng bawat bisikleta na makikita natin dito. Ang maganda pa rito guys, napakarami nyo pang pagpipili ang mga bisikleta. Kung anong mga bisikleta ang hinahanap nyo, sinisigurado ko sa inyong nandito lahat ng mga klase ng mga bisikleta. Kaya naman tutukan nyo lang itong video natin ngayong araw dahil magugustuhan nyo nga yung mga bisikletang bago na meron dito sa Zen Bikes
Philippines. Syempre, iisa-isayin natin mamaya yan at ipapakita ko sa inyo kung gaano kagaganda yung mga kondisyon ng bawat bisikleta rito. At yung mga nakapromo nila, kagaya nito, meron silang mga naka-sale na mga mountain bike na dating 8,000 pesos, ngayon ay binibigay na lang nila or binibenta na lang nila sa halagang 5,000 pesos. Bukod sa naka-sale tayo ngayon dito, meron pa tayong isang napakagandang promo. Dahil bukod sa naka-sale, meron din silang naka-buy one, take one sa halagang 5,000 pesos, dalawang bisikleta na ang maiuuwi mo. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga pagpipilian nyo. Pero syempre, bago tayo magtuloy-tuloy dito or bago natin simulan at ipakita sa inyo kung ano-ano yung mga bisikletang available, bago dito sa Zen Bikes, makakasama nga pala natin dito si Kuya Gian na siyang mag-a-assist sa atin. Siya na rin syempre magbabanggit sa atin. Siya na rin tatanungin natin sa mga presyo na mga bisikletang makikita natin dito. Kuya Gian, samahan mo kami para malaman natin kung magkano yung mga presyuhan ng mga bisikleta rito. Dito. Okay? So sa mga interesado or sa mga magtatanong kung saan ba located etong Zen Bikes Philippines, ayan, ipa-flash natin sa screen yung kanilang exact address. Syempre, ipapakita na rin natin dyan yung kanilang Facebook page at yung kanilang contact number para kung sakasakaling may mga magugustuhan kayo sa mga bisikletang makikita nyo rito, eh hindi na kayo mahihirapang tumawag or magpunta, makuha nyo kaagad yung mga bisikletang magugustuhan nyo dito sa video natin. Okay? So Kuya Gian, simulan na natin to. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa dahil excited na akong malaman at ipakita sa kanila kung ano-anong meron ngayon dito sa Zen Bikes Philippines. Okay? So Kuya Gian, ano ba yung pwede mong unang ibida sa amin dito or ano yung mga bisikletang pwede mong unang ipakita sa amin? Sige. Meron po kami ditong naka-sale po na dating 4,000, 4,500. Ngayon po, 3,000, 3,500 na lang po. Okay, so alin yung mga bisikleta na yon? Ito po, mga Japanese Ito. bike. Oh. So itong Hilera na to, nagkakahalaga siya ng 4,000 dati. Opo. Okay? Ngayon, naka-sale na. Magkano na lang ang halaga? 3,000 na. 3,000 na lang. Opo. So makakatipid sila ng 1,000 pesos. Yun ang maganda rito. So ang maganda pa rito kasi ang maganda kasi rito guys sa Zen Bikes Philippines, kagaya nga ng binanggit ko sa inyo or pinagpauna ko na kanina, etong mga bisikletang nandito, lahat po yan ay puro quality, original, lahat po ay galing ng Japan. Kaya kung makikita natin mamaya pa yung ibang mga bisikleta nila, yung mga pyesa niyan talagang original na mga talagang pangmalakasan na Shimano brand, no Kuya Gian, no? So sinimulan na natin kagad dito sa kanilang mga Japanese bike na nagkakahalaga dati ng 4,000 pesos, gagsak presyo na tayo sa halagang 3,000 pesos, tama Kuya Gian? So itong mga Japanese bike natin dito, ano-ano bang mga size ang available niyan? May size 20, size 27, ganun po. Depende po. 20 to size 27. Yung sizing natin sa mga Japanese bike na to. Pero guys, hindi lang ito yung Japanese bike na makikita nyo rito ha. Ito pa lang yung una sa mga Japanese bike na meron sila. Ito kasi yung pinaka parang budget meal natin or yung pinakamura, no? So ito guys, yung mga Japanese bike na yon. Pero mamaya marami pa tayong Japanese bike na makikita. So dito sa mga naka-sale, nagkakalaga na nga lang ng 3,000 pesos, tama? Meron na siyang mga carrier. Ayan oh. May mga carrier na yan, may mga basket na rin tayo dyan. At isa pa sa maganda rito, yung mga quality ng mga bisikleta nila talagang good and running condition na. Kumbaga gagamitin na lang nila. Dahil etong mga bisikletang to talagang nilinis na nila, niretouch na nila, inayos na nila yung mga dapat ayusin. Kaya talaga namang quality na quality talaga. Okay? So ayan yung mga pagpipilian nyo guys sa halagang 3,000 pesos. Kung pang service lang naman araw-araw, pwedeng-pwede na to. Pangpunta nyo sa palengke, pambili nyo ng kung ano-ano, no? Pamasyal, pwede rin, no? Kuya Gian, no? Dito sa likod, kasama ba to dun sa halagang binanggit mo? Kasama po. So ito, dating 4,000, 3,000 na lang din siya ngayon. So puro Japanese bike to guys. Paano tong mga ganito Kuya Gian? Kasi nakita natin, may mga basket yung iba, pero may nakita tayong walang basket. Ito ba may basket ng kasama o lalagyan nyo pa? Lalagyan po. Lalagyan nyo. So yung mga walang basket dito na nakikita natin, lalagyan nyo pa yan pag binili nila? Opo. Okay, so dito sa video guys,
hindi nyo nga lang nakikita na may basket or walang basket na nakakabit. Pero kapag bibili nyo nga daw, eh ilalagay nila yung mga basket or kukumpletuhin nila yung mga pyesa niyan. Ang ganda nung hub nitong isa guys, oh. Ayan, oh. Dinamo pa guys, oh. Ang ganda, di ba? Ayan, oh. Tingnan nyo yung mga hub niya, no. Sobrang quality. Tsaka may mga ilaw na rin pala siyang kasama, oh. Ayan, oh. Lahat ng mga ilaw niyan working naman kay Working Gian. naman No? po. Okay. Dito naman sa area na to kay Gian, puro folding bike naman nakikita natin. No? Opo. Sa mga folding bike na nakikita natin dito sa hilera na to, nasa magkano naman ang presyo? Ito po yung mga 2.8 po namin. Etong mga Opo. nasa likod, nagkakahalaga ng 2,800. Opo. Isang piraso. Opo. Pero kapag dalawa bibili nila, 5,000. 5,000 na lang. Opo. So makakatipid sila ng 600 pesos Opo. kapag dalawa yung binili nila. Okay. So ito guys, yung kanilang mga naka buy one take one dito na nagkakahalaga lang ng 5,000 pesos, dalawang bisikleta na ang may uuwi mo, no? So mga folding bike. Etong mga folding bike natin, ano-ano yung mga sizes ng gulong niyan? Mga size 20 po. Size Mga 20. 20 lang. Okay, pero may mga mas maliliit doon, no? Ayun po, mga size 16 po. Size 16. Kasama rin yun dun sa buy one take one natin. Opo. Okay, so ito yung mga quality ng mga bisikletang pinapakita natin ngayon, guys, mga folding bike. Ayan, oh, Bonanza, Deserto, Forbito, Treestone, talaga namang puro branded yan. May mga captain's tag din tayong nakikita rito. Ayan, oh. Ayan, so meron din tayo naka double tube or dalawa yung kanyang tubing dito. So maraming design na pwedeng pagpilian. Ito mga folding bike natin dito, Kuya Gian, nakita natin yung iba may basket, yung iba walang basket. Paano to? Ito bang may mga basket kasama na yan dun sa presyo na binanggit natin? As is na po siya. As is na yan. So kung ano yung mga walang basket dyan, yan na yun. Opo. Hindi nalalagyan yan. Hindi na po. Okay, so kung makita nyo na may basket, so jackpot kayo. Opo. May basket na siyang kasama. Ayun. So marami kayong pagpipilian dito guys sa mga naka-sale nila. Naka-buy one take one. Naka-sale na, naka-buy one take one pa. Ganyan katindi at kalupit yung promo ngayon dito sa Zen Bikes Philippines. Nga pala, shoutout dun sa nag-comment or nag-request, nag-suggest na muli tayong bumisita dito sa Zen Bikes, no? So i-flash natin sa screen yung comment niya. Isa sa mga followers or isa sa mga subscribers natin na nag-request na mag-update tayo or bumalik tayo dito sa Zen Bikes. So ayan, shoutout po sa'yo. Eto na yung request mo or yung suggestion mo na magpunta tayo muli sa Zen Bikes. Alright? So bilisan natin para makarami tayo dahil sandamakmak at talaga namang napakaraming mga magagandang bisikleta ngayon tayong makikita rito. So dito, ito naman yung mga mountain bike natin, Kuya Gian. Hybrid po. Hybrid mountain bike kung tawagin. Nga pala, sa mga hindi nakakaalam, kapag ka yung mga mountain bike tinawag na hybrid, makikita nyo yung mga gulong niyan maninipis. Opo. Kagaya nito, ayan, oh, maninipis siya. Ibig sabihin yan, hybrid, yung gulong na nakakabit sa kanya is pang road bike. Opo. Tama ba, Kuya Gian? Opo, tama. Alright, so mga branded din tong mga bisikletang to, ha. Kagaya nito, Gios, Felt, Louis Garno. Meron din tayong mga available na Centurion dun, oh. Iba-iba yung mga brand na meron sila dito at hindi lang yun, ha. Kanina binanggit ko na rin sa inyo na mga original yung mga parts or pyesa na nakakabit dito. Branded na Shimano. Original yan, guys. 8-speed, 3x8 speed, may 2x8 speed tayo rito. At nakikita natin dito mga alloy na pala. Alloy yung na. materials ng frame niyan. Opo. Ayan guys, oh, alloy na. O di ba? Kaya talaga namang bukod sa quality, talagang magagaan itong mga hybrid mountain bike natin dito. Opo. Dito sa mga hybrid mountain bike natin, nasa magkano yung presyuhan dyan? Nasa 9,008 yun. 9,000 Opo. or 8 to 9,000? 8 to 9,000. Yun, so 8 to 9,000 sa area na to na mga hybrid mountain bike. Opo. Alright, so proceed tayo dito. So dito nakita natin, sale, hybrid and mountain bike. Nagkakahalaga siya dati ng 8,000 pesos, pero ngayon dahil sa nakasale na tayo, 5,000 pesos na lang may uuwi nyo na. Sige, silipin natin kung ano-ano yung mga available at kung ano-ano yung mga itsura. So dito makikita natin fit yung nakalagay, ano, Opo. sa frame niya. So ito, naka 1x setup siya. Bali naka 1x ano to? 1x6 speed. 6 speed. Okay, so iba-iba to, no? Iba-iba Opo. siya ng setup, iba-iba yung mga
gearing system niya. Opo. For example, may mga naka 1x, may mga naka 3x. Opo. Ganun yung mga setup ng mga naka-display natin dito sa ating mga hybrid mountain bike. Tama ba, Kuya Opo, Gian? opo. Hybrid din to, no? Hybrid Itong mga po. nandito. So, napansin ko rito, dito sa mga hybrid natin, eto mga steel siya. Mga baka lang. Mga steel. Opo. So, etong mga steel na to, ito yung mga naka-sale natin na dating 8K, Tama. 5K na lang siya ngayon. Opo. Okay, so ayan, makikita nyo, yung quality, talagang nakikita nyo, nandyan talaga. Yung quality talagang the best, talagang sure win ka dito sa mga bisikletang nandito. Okay? So itong mga Japanese bike naman na nandito kay Gian, nasa magkano naman ang presyuhan yan? Nasa 4,500, 5,000. 4,500 to 5,000. Opo. Okay? So ito kasama to. Ito po, sir, 8,000 po. 8,000 to. So nakita natin dito itong Japanese bike na to, Bridgestone. Bridgestone brand, guys. Ayan, makikita nyo yung tubing niya, disuksok siya. Classic. And ang matindi dyan, tama, classic. At ang matindi dyan, guys, stainless na yung basket niya. Opo. Okay? Hindi lang yung stainless basket yan dahil stainless na rin yata yung rim niyan, Opo, no? stainless po. And tapalodo. Opo. And makikita nyo yung iba, alloy naman kay Gian, no? Kagaya ng manibela, brake lever, yung hub niya, dinamo pa. At makikita nyo dito sa likod, meron na rin siyang parilya or rack na kasama kay Gian. Ito stainless din. Stainless din po. Stainless din. Anong sizing natin dito kay Gian? Size 26 to 27 Size po. 26 to 27. Okay? Ito ba naligaw lang dito kay Gian o kasama siya dito sa mga nakahilera na to? Kasama po. Kasama to. Pero bukod tanging siya lang yung nakita nating may basket. Yan, mas branded po kasi yun. Mas branded to. So talagang yung mga kasama niya, wala talagang basket yan. Wala po. Okay. So dinisplay lang dito. Opo. So kumbaga parang dinedemo nila yung pwede nyong gawing setup sa mga Japanese bike na mabibili nyo. So dito sa hilera na to, makikita natin mga branded nga talaga. Kagaya nitong mga brand na to, Maruishi, Bridgestone, meron din tayo ditong Mihampus, Fila. Ayan, ang ganda guys, so Fila. Meron din tayong Silur, Step Over, iba-iba. Marami kayong pagpipilian dito. Tsaka kagaya nga ng pinakita natin dito sa unahan, yung mga pyesa niyan, talagang napakaganda na at quality na kay Gian. Ano? So dito naman sa likod mo, Kuya Gian, nakita natin, ang dami nyo pang mga folding bike na naka-display dito. Ito po yung mga bagong dating po na Mga bagong dating to. new arrival po. So nga pala guys hindi ko pa pala nababanggit, dito ngayon sa Zen Bikes, yung mga naka-display ngayon ng mga bisikleta, lahat mga new arrival. Ibig sabihin mga bagong dating Bagong to. dating po. Kaya talaga namang fresh na fresh, kayo yung unang makakapili at unang nakakakita ng mga bagong bisikleta rito. So dito sa kanilang mga folding bike, iba-iba talaga yung mga sizing natin eh. Dito sa unahan, hanggang dito, puro size 20 tayo. Size Gian, 20 po, no? opo. Pero sa likod, eto medyo maliliit ang mga gulong nito. May size 16, may Size size 16. So 16 or 14 to 16 yung sizing natin dito sa hilera na to. Apo. Okay, so sa mga naghahanap ng mga cute size or sabihin na nating maliliit na folding bike, meron tayo niyan dito, no? Pangea, meron tayong Winner. Ito, pagmasdan nyo kung gaano kagaganda yung mga bisikleta or yung mga folding bike natin na size 14 and 16, guys. May mga naka single speed tayo, meron din naman tayong mga naka decambio. Ito internal cabling to. Or ito guys, naka ano siya, gear shift, no? So yung pinaka cambio niya guys, nandun sa hub niya. Tama ba Kuya Gian? Apo. Nasa hub yung pinaka cambio niya, Apo. no? So 3x setup yan kapag gaganyan no? Apo, 3 speed. 3 speed, okay? Tapos meron din tayo dito mga naka suspension or may mga suspension yung frame, Kuya Gian, kagaya nitong mga to. Bridgestone brand din siya, guys. May suspension siya sa frame. Okay? Transit, sneaker. Kita nyo yung mga kislap ng kanyang mga frame or ng mga pyesa. Nakikita nyo talagang makikintab, makikisap pa. Talagang mahahalata mo na talagang quality, talagang pinaganda nyo ng mabuti, no? Ni-restore nyo na. Talagang panggamit na lang talaga itong mga bisikletang to. So itong ganda nito, Kuya Gian, Opo, alloy na po. napakakapal ng frame nitong folding bike pa ba to? Hindi po siya Hindi na siya folding bike, Hindi no? Okay, tingnan nyo guys, so sobrang kapal ng frame niya. Pero ito alloy to guys, alloy. Ang kapal niya, no? Oh. Ang kapal ng frame. Solid.
Pero ito, naka 3x setup naman siya, no? 1x3 speed siya. Five. Ano tawag? 5 speed. 5 speed, 1x5 speed pala. Okay? Ano ba tawag dun sa shifter na nandun sa mismong hub niya? May idea ka doon? Wala po. Wala kang idea, no? Pero di ko alam kung ano tawag dyan eh. Comment down below nyo na lang guys kung ano yung tawag dito. Nakalimutan ko yung tawag dyan eh sa ganyang klaseng shifting ng 5 speed na bisikleta. So meron pa pala tayong mas maliliit dito Kuya Gian. Yan po yung size 12, size 14. ganun. Size 12, size 14. Apo. Ito mga kakaibang folding bike to, no? Apo. Parang mga pang display. Etong mga to, parang mga pang collection. Ito, Etong mga collector folding. item po to. Ito, collector's item na. Tingnan nyo guys, so eggs. Tsaka ang kakaiba yung gulong niya Kuya Gian ha. Sa unahan, naka-mags. Na size, ano size to? Sa unahan, size 8. Ayan guys, so Size 8 po. naka-size 8 na mags type yung kanyang gulong sa unahan guys. Size 8 yung gulong, mags type yung kanyang mismong rim. Okay? Dito naman sa likod niya, dirayos siya. Ayan na guys, oh. Ito, size 12. Size 12 po. 12 to, tama? Okay, so offset yung kanyang gulong. Size 8 sa unahan, size 12 naman yung hulihan. Mags type pa. Collectible items, no? Or collector's item na to, no? Collector Yung item. ganito. Magkano naman yung presyohan natin sa mga ganyan? Dito po 4,500, 5,000. 4 to 5,000. Okay? Or 4, 5 to 5,000 pesos. So, lahat na ba yan? Yung mga bisikleta na to? Or yung mga folding na ipinakita natin? Or dito Depende. lang yun sa area na to? Sa side Dito na to? po sa Hilaran. Dito lang sa area na to. Apo. Pero dito sa pangalawang hilera, kagaya nitong mga bike na to, nasa magkano naman ang presyuhan? 4,500 to 5,000. Pares po. lang. Apo. So 4,500 to 5,000 dito, ganun din dito. Apo. Okay? Ito hindi siya folding bike, no? Makikita nyo, para siyang mini Japanese Mini velo bike. po. Mini Or velo. mini velo. Ito, ganito, mini Apo, velo. mini No? velo. Pero yung design kasi nito, parang mini Japanese bike, eh, no? Pero ganito yung typical or karaniwang itsura ng mga mini velo. Meron din silang available dito. Meron tayong mga naka-double top tube na Kuya Gian, Apo. no? So, ganito yung setup. May pababa yung frame na ganyan or yung top tube niya pababa. Pero ito yung standard o yung talagang classic na itsura ng mini velo, no? Ayan, oh. Straight, straight. or diretso lang yung kanyang top tube. Magkano naman sa presyuhan dito? 4,500 to 5,000, ano? Okay. Meron tayong nakita rito, guys, oh. Ito yung tinatawag naman na disaster bike, no? So makikita nyo yan, no? Meron siyang lalagyanan dito sa kanyang frame. So, disaster bike ang tawag nila rito kung di ako nagkakamali sa ganyang klaseng bisikleta. Hanggang doon na ba sa dulo yung 4,500 to 5,000 Kuya Gian? Apo. Hanggang dulo na yon. Okay. So, ito mini cruiser. Meron din tayong available, ano? Apo. Mini cruiser, guys. So, ano size nito? 20? Size 20 po. 20 mini cruiser, guys. So, iba-iba rin pala yung mga naka-hilera dito or yung mga nakasalansan ditong mga bisikleta. Dito mga Japanese bike pa rin, Kuya Gian, ano? Ano pinagkaiba nito dun sa mga nauna nating ipinakitang Jap bike? Pinagkaiba po nito is alloy na siya. Aluminum. Alloy. So, karaniwan or yung karamihan dun sa nauna nating naipakitang mga Japanese bike, Steel. more on steel. Opo. Pero etong hilera na to, lahat alloy. Lahat alloy po. Okay. Naaalala ko yung unang naka-display doon. Apo. No? So, ganito yon. Yung nandito. Kumbaga parang dito siya nakakategory, no? Or nakakategory, no? Naligaw lang yata or dinisplay lang natin, dinemo lang natin doon para meron silang paggayahan or idea sa setup na pwede nilang gawin doon sa bisikletang mabibili nila. Okay? So, itong mga Jap bike dito, mga aluminum frame na stainless basket na rin siya. At ang setup natin, may mga naka-single speed, 1x3 speed, at hindi lang siya alloy frame, guys, ha. Dahil yung ibang pyesa nitong mga bisikleta or yung mga Jap bike na nandito, alloy frame, alloy na rin yung ibang parts, kagaya ng manibela, stem, yung rim, may stainless, may alloy, iba-iba katulad nito, stainless, yung kabila, alloy. Meron din tayong stainless tapalodo, meron din tayong aluminum na tapalodo, meron din naman tayong stainless tapalodo. So, iba-iba yung setup ng mga Japanese bike. Marami kayong pagpipilian dito. Tsaka mga branded din, guys, ha. Maruishi, Bridgestone. Ayan, karaniwan, puro Bridgestone, guys, oh. Alumi frame, nakalagay, naka-indicate, Miyata brand. Elegant. Marami kayong makikitang magagandang brand ng Japanese bike dito. Meron pa nga silang national katulad nito. Ayan, guys,
Magkano naman dito sa mga Japanese bike natin? Nasa 5,000 to 6,000 po. 5 to 6,000 etong mga nandito. Apo. Yung mga presyo ba na binabanggit natin, Kuya Gian, yan na buhay yung pinakasagad na presyo o negotiable pa tayo dyan? Negotiable. Negotiable pa. O yun, narinig nyo guys, negotiable pa lahat ng mga presyong nababanggit natin. Kung naaalala nyo guys, dun sa side na yon, dun sa may bandang likod or yung mga nauna nating pinakitang folding bike, may naligaw doon na iilan na mga naka suspension yung frame, no? Apo. Dito, napakaraming folding bike na may suspension na yung frame, no? Apo. Ayan guys, ang dami oh. Off-road collection, Three-Stone, meron ding Fiat, Twin Leaks. Ang dami, may mga suspension yung mga frame nito guys, oh. Okay. So meron naka-rigid fork pero may suspension yung frame. Meron naman naka full suspension na. Full suspension. Ibig sabihin, may suspension sa frame, may suspension din or suspension fork na rin siya. Apo. Ayun, eto katulad nito guys, oh. Suspension fork, may suspension din siya sa frame. Magkano naman sa mga Japanese or magkano naman sa mga folding bike natin na may suspension, Kuya Gian? Katulad meron po ng sinabi po doon, ganun rin po dito. Same price din? Same price din. Magkano nga uli yun? Pakiulit natin. 4,500 to 5,000. 4,500 to 5,000 guys. Nakadepende na po yun sa brand. Nakadepende sa brand and dun sa, syempre sa quality na rin, Apo. Kuya Gian, ano? So, maraming branded dito, katulad nito, brand ng kotse, Volkswagen. Ilan yan, no? Iba-iba yung mga kulay niyan. Di ba? Volkswagen. Meron din naman tayong Chevrolet. Di ba? Mga brand ng sasakyan. Etong mga brand ng folding bike natin. So, dito naman tayo sa area na to. Dito naman sa side na to, nakita natin napakaraming mountain bike na giant brand. Kuya Gian. Ayan guys, so, ito yung mga pagpipilian nyo. Tingnan nyo, ito, una pa lang, napakaganda na. Giant, ano to? Anong model to ng Giant? Giant Scape RX. Pansinin nyo kung gaano kaganda yung quality, kondisyon ng frame at ng mga piyesang nakakabit dito sa Giant Scape RX na to. Tingnan nyo kung gaano kaganda yung paint niyan guys, oh. Sobrang ganda. Halos bagong-bago pa. At ang maganda pa rito sa mountain bike na to, or dito sa Giant Scape RX na to, naka-disc brake na, Kuya Gian. Hydraulic na rin po. Hydraulic pa, di ba? Hindi lang siya basta-basta disc brake dahil hydraulic disc brake na yung ginamit sa kanya. Tingnan nyo, oh. Naka-internal cable. Internal cabling na, guys. Ibig sabihin, sa loob na dumaan yung mga kable, kaya wala na kayong makikitang kable dito sa ilalim ng top tube, dito sa ilalim ng down tube niya. Apo. Malinis na siyang tignan. Magkano naman ang halaga sa mga ganitong mountain bike? Depende po sa brand. Depende sa brand. Pero may maibibigay ba tayo sa kanilang price range? Kahit price range lang para may idea sila. Basihan. Hanggang 8,500 to 8,500. So, ang 12,000. price starts natin dito, 8,000 to, magkano yung 12,000. pinakamahal? 12,000. 8 to 12,000. Tama ko, Opo. Gian? Okay. So, maraming Giant dito, ha. Ito, guys, puro Giant, to. Giant Scape. Ito, puro Giant Scape. Hilera ng Giant Scape to, no? Apo. Ang maganda rito, iba-ibang kulay ang available. Violet, white, black, gold, blue, may gray, lahat ng kulay nyo or lahat ng paborito nyong kulay meron dito. So, nagkakahalaga tayo or yung price range natin dito ay 8,000 to 12,000 pesos. Alright? So, dito naman sa mga nakasabit, ito naman yung mga fixie. Fixie po. Sa mga fixie lover, hindi rin tayo magpapahuli. Meron din kayong madadatnan dito niyan. May mga fixie tayo rito, iba-iba setup. Eto, katulad nito, bullhorn. Tama? Naka-bullhorn na siya. Yung manibela niya, tignan nyo guys, oh. Parang sungay ng bull, no? Ayan, oh. Pag ganun siya, no? Naka-bend siya pataas. Kaya tinawag siyang bullhorn. And meron din naman tayong mga naka-drop bar, katulad nito. Ayan. Meron din tayong mga naka-straight bar naman. So, iba-iba yung setup ng ating mga fixie dito, Kuya Gian, ano? Pero ang maganda rito, branded pa rin yung kanilang mga fixie. Alright? Schwinn, Bonnet Noir, iba-iba. Meron din silang Giant, na fixie. Naka-drop bar na, guys. Or bullhorn yata, ano? Giant. Bullhorn. Ayun, Giant, to. Giant.
na fixie. Ang ganda, no? Tsaka maganda rito sa mga fixie natin, dalawa yung kanyang sprocket. Yung mga sprocket niyan, guys, ayan o, dalawa na. Ito ba Kuya Gian, isang pre-wheel, isang fixed gear? Opo, tama. Okay, so fixed and pre-wheel yung kanyang mga sprocket, ano? Syempre, may mga preno na rin kasama yan. Kaya kung beginners kayo na gusto nyo gumamit ng fixie, pwedeng-pwede, no? Opo. Hindi kayo mangangamba o kakabaka na baka sumemplang kayo dahil may mga preno na yan kasama. Yun ang maganda, nakaabang na, no? So, magkano yung price range naman natin sa mga fixie, Kuya Gian? 7,000 to 9,000. 7,000 to 9,000, tama? Pero, katulad rin ng binanggit natin, depende sa brand, depende sa condition, depende sa mga nakakargang pyesa, no? Schwinn brand, Giant brand, Bonnet, lahat yan, magagandang brand, magagandang klase na rin. Eto guys, iba-iba rin yung mga materials. Meron tayong mga naka-steel frame na chromoly, meron din naman tayong mga naka-alloy, Kuya Gian, ano? So, mamili na lang kayo. Depende dun sa prefer nyo, hinahanap nyo, or sa mga magugustuhan nyo. Ito mga mountain bike pa rin to, no? Kasama rin yan sa mga naka 8,000 to 12,000. Mga mountain bike pa rin yan. Ito pa, oh. Ito rin, fixie. Ito fixie rin. So, Fuji. ito magandang brand ng fixie, guys, oh. Fuji Feather. Ayan, oh. Oh, ito yung pinaka-emblem niya, oh. Talagang maganda pa yung pagkaka-attach o yung pagkakadikit. Talagang good condition pa. At ang maganda dito sa fixie na to, naka-drop bar na, tapos meron na rin siyang braking system, no? Yung braking system pa na nakakabit sa kanya is pang road bike na. Ayan, oh, Tektro. Rim brake, syempre. Tapos, ayan, naka dual sprocket na rin, pre-wheel, and fixed gear, guys. Fuji Feather. Magkano nga ulit dito sa fixie, Kuya Gian? 12,000 po. 12,000. Ito 12,000 din ba? Ito lang po. Ito lang. Okay. So, lipat tayo doon kay Gian. Marami pa tayong makikita rito sa loob. Okay? So, dito sa side na to, may mga mountain bike pa rin. Iba-iba dito sa hilera na to, ha. Mountain bike, cruiser. Ito parang hybrid na cruiser, ano? Cruiser po siya. Ibang klase yung manibela niya, no? Yung manibela niya, mahahalata nyo, mukhang pang BMX, no? Pang BMX. Pero yung frame niya at yung tindig niya, cruiser bike. Okay? So, ang sukat ng gulong niyan is 26. 26. Ito naman, may mga naka full suspension din tayo na mountain bike, guys. Kargado siya ng RockShox na suspension port. Full suspension. Magkano sa ganito, Kuya Gian, sa mga bisikletan to? 8,000. 8,000. Okay? So marami, guys. So may mga nakasabit din tayo. Ito, may mga branded din tayo mga mountain bike or hybrid mountain bike na nakasabit. Raleigh, Momentum. Karaniwan pala may Momentum, oh. Oh, may mga Momentum din pala, oh, guys, oh. Double top tube. Meron naman tayong Momentum na ganito. Single top tube pero sobrang kapal naman. Ito mga alloy na yung mga nakasabit dito ay Gian, Mga no? alloy po. Magkano dito sa mga ganyan? 7 to 9,000. 7 to 9,000. So mas mababa presyo natin dito pero alloy na. Tsaka branded pa. Apo. Okay. So ito, yung mga typical or ito naman yung mga literal na cruiser bike talaga, no? So ang mga brand na meron tayo rito or may nakita tayong brand dito, brand pa rin ng kotse to, Cadillac, guys. Ang ganda niya, no? May emblem yan, tingnan niyo. Ayan, oh. Hindi siya sticker, ha. Talagang emblem siya, guys. Ayan, oh. Logo talaga ng Cadillac na kotse. Okay? Dito sa mga cruiser bike natin, magkano naman, Kuya Gian? Nasa 8,000 po. 8,000. Okay, dito sa mga cruiser bike. And sa sizing natin, ano-ano yung mga size na available dyan? 26, 27 ba? 26 and 27. So, dalawang size yung pagpipilian nyo, guys, ha. Tapos, nakita ko, itong mga cruiser bike natin, magkakaiba rin ng setup. May mga naka-single speed, pero ito foot brake. Di ba? Foot brake siya, guys. Kaya wala siyang preno. Oh, meron din sa unahan. Sa likod, foot brake, pero sa unahan, rim brake. Ang ganda ng setup nito, guys. So, meron din naman dito, ito yung Cadillac. Ito ba foot brake din sa likod? Hindi. May B-brake siya, eh, oh. May B-brake siya sa likod, guys, oh. Sa unahan, ganun din. B-brake din. Tsaka makikita nyo yung rayos nitong Cadillac, guys. Ang dami. No? Tingnan nyo, oh. Kakaiba talaga. Sobrang dami. Kakaiba nga naman talaga. Okay? So, dito sa kabila, ito may cambio, Kuya Gian. May cambio. Bali, ito 1 by
1 by 6 6 speed po. Ayun. So iba-iba yung setup natin dito ha. May mga naka-single and 1 by 6 speed. Magkano nga uli sa presyo kay Gian para matandaan 8,000 nila? 8,000. Inaulit natin or tinatanong natin ng paulit-ulit yung presyo kasi sa comment section marami tayong nababasa. Magkano? Ito, inuulit-ulit natin yung presyo para dito pa lang sa video, alam nyo na, matandaan nyo kung magkano yung presyo talaga ng bisikletang pinapakita natin. Okay? So sa mga naghahanap naman dyan ng tri-bicycle, meron din tayong available dito na tri-bicycle na branded. Kasi ang brand nito ay Bridgestone. Bridgestone. Oh, Bridgestone brand Aluminum na. na tri-bike guys. Alloy. Lahat ba to alloy na or yung frame lang niya? Ang frame po. Frame ang alloy. Iba. Pero yung ibang parts nito kasi, iba-iba guys eh. May stainless, kagaya nitong basket, stainless. Yung kanyang manibela, stainless. Pero yung kanyang stem, alloy, no? Apo. So iba-iba yung kargang pyesa natin dito. Pero isa lang ang masasabi natin dyan, quality at quality. Talagang matibay, heavy duty, yung mga bikes na meron dito sa Zen Bikes. Tama kayo, Gian? Tsaka ito guys, ang ganda nitong Bridgestone na to na tri-bicycle kasi may basket na siya sa unahan, meron pa siyang basket sa likuran. Kaya marami kayong pwedeng ikarga rito sa bike na to. Pwedeng gamitin sa pamalengke or kung mag-grocery kayo, pwede dyan, ano? Ayan, meron din siyang basket sa unahan eh. At ang maganda rito, kung meron silang pet at gusto nilang ipasyal, pwede nilang ilagay dyan. Apo. See? At napansin ko, parang magkaiba sukat ng gulong nito kay Gian, o same lang? Magkaiba ba? Magkaiba po. Malaki yung sa unahan, ano? Size 20 po yung sa unahan. Sa likod, size 16. 18? So magkaiba yung sukat ng gulong nito guys ha. 20 yung unahan, 80 naman yung sa likuran. Tsaka maganda pa pala rito kay Gian, may cambio siya. Apo, may cambio. Ilang speed to? 3 speed po. 3 speed guys oh. Tri-bicycle may cambio no. Tsaka may mga lock na rin pala yung manibela niya no. Apo. Ayan, sa manibela to? Yung lock na to? O saan Opo, to? sa Para sa manibela. manibela talaga no. So parang motor no, pagka ginanyan nyo, Oo. talagang nakalock na siya. May susi pang kasama guys oh. Oh, nakalock na. Paano yun? Anong malalak sa kanya? Gulong o ano? Yung gulong niya. Yung gulong, ayun. So hindi na under yan. Pwede din pataas kaya Gian. Ayun oh guys oh. Nakalock na yung gulong niya oh. Galing ano. So kahit iwan pala nila to, eh hindi basta-basta mapapaandar unless kung bubuhatin. Opo. Di ba? Magkano sa ganito? 12,000 po. 12K para sa Bridgestone aluminum kargado na tri-bicycle. Okay? Sa ganito magkano kay Gian? Ganon din po. Ganun din. Same price lang. Pero syempre magkakatalo na lang din yan sa quality ng pyesa at maging dun sa quality mismo ng bisikleta, kabuuang bisikleta, Kuya Gian, ano? Opo. So, akyat tayo dito, Kuya Gian. Dito pa natin makikita yung ibang magagandang bisikleta rito, guys. So, dito sa hilera na to, Kuya Gian, nakikita natin, puro road bike na Apo. ang ating makikita. So, iba-ibang mga brand ang meron dito, guys, ha, sa mga road bike nila. Ito, at iisa-isahin natin yung mga pagpipilian nyo. Meron tayong road bike dito na Fuji brand. Ayan o guys, oh. Fuji, Kisto, Gios, Louis Garnou, Precision. Meron din tayong available na Canover, Slugger, at Momentum, yung pinakadulo. Sa mga road bike natin dito na inisa-isa natin, Kuya Gian, nasa magkano ang presyuhan? Depende po sa brand po. Depende sa brand. Oh. Pero sa price range na lang ulit, sige, para may basihan sila. Nasa 9,000 to 15 po. 9,000 to 15 po. 15,000. So, ibig sabihin, ang pinakamura or price starts at 9,000 pesos, tama kaya? At ang pinakamataas naman is 15,000 pesos. Iulitin natin, depende sa brand at Depende. sa quality and specs ng mga bisikleta. Iba-iba rin ang setup natin sa mga road bike guys ha. Meron tayong mga naka-rim brake, meron din naman tayong naka-disc brake na. Ayan guys oh. Iba-iba. Louis Garnou, ang kapal ng manibela or ang kapal ng kanyang batalya or ng frame niya guys oh. No? Sobrang quality talaga ng mga bisikleta kaya nag-i-enjoy ako dito sa Zen Bikes eh. Talagang gustong-gusto ko yung mga quality ng mga bisikleta nila dahil original na galing ng Japan tapos talagang yung condition eh talagang perfect condition pa. Akala mo brand new katulad nito. Tignan mo guys oh. Sobrang ganda pa ng condition ng frame niya. At naka-disc brake din to. Ayan o. Kisto brand. Kisto Evolution. Aluminum frame na yan ha. Tsaka maganda pa dito sa mga road bike nila,
halos lahat to na nakahilera dito, puro alloy frame na. Tama ko, Gian? Apo. Tsaka kargado pa ng Shimano. Iba-iba pang mga modelo. Kagaya nitong nasa unahan na to. Ang kanyang group set or drivetrain, Shimano Sora. Original Shimano. Alloy frame, alloy crank, alloy rim, alloy hub, alloy yung rim brake, alloy na yung kanyang seat post, stem, maging yung drop bar. Apo. Halos all alloy na. Finish na. Apo. 9 to 15,000 price Apo. range, tama? Okay, so dito tayo. So, etong mga road bike na nakahilera dito, ito yung mga road bike na sabihin na nating modelo na, no? Medyo nandun na sa modelo na henerasyon, medyo Apo. modelo, bagong design na, bagong modelo na itong mga ito. So, paglipat natin dito sa kabilang hilera or dito sa kabilang kabilang mga road bike or paglipat natin dito sa kabilang side, makikita naman natin dito kung meron silang mga modelong road bike, meron naman silang mga classic road bike. Tama ko, Gian? Apo. Kaya sa mga mahihilig or naghahanap ng classic road bike dyan, meron din tayong available niyan. Eto, at papakita ko sa inyo ano-ano pagpipilian nyo dyan. Bridgestone Raydock na kargado ng Shimano 600. Napaka-classic, guys. Shimano 600 all the way yan, guys, ha. Group set na yan. Shimano 600. Ayan, oh. Ang ganda. Hindi lang yan ang available. Meron din tayong iba pa. Okay. Ang dami palang Bridgestone Raydock dito na classic road bike. Kuya Gian, ano? Opo. Tignan nyo, ha. 1, 2, 3, 4. Wala na, 4 lang. So, 4 na Bridgestone Raydock yung meron dito na classic road bike. May Miyata brand din tayo, guys. Oh. Okay. So, ano pa yung mga brand natin dito? Louis Garno, ito parang modelo na yung itsura at Modelo. datingan nito, eh, no? Tapos yung manibela niya mukhang pang gravel bike, eh, no? Kaya hindi natin siya may consider as classic road bike kasi parang hybrid na nga yung datingan niya, eh. Tsaka maganda lang dito, naka-disc brake na, Kuya Gian. Disc brake, opo. Ayun, no? Disc brake na, eh, Shimano no? pa yung hub. Shimano pa yung hub, guys. Ayun, oh. Di ba ang gaganda ng mga bisikleta rito? Kaya kung talagang naghahanap ka ng mga bisikletang katulad nito na napaka-quality, original, heavy duty, good condition, pero affordable or abot kaya ang halaga, eh bumisita ka na sa Zen Bikes Philippines. At ayan yung mga bisikletang available dito. Folding bikes, Japanese bike, hybrid mountain bike, meron din namang literal or typical na mountain bike, road bike, Pixie, BMX, cruiser, kids bike. Yung TR bike, yan yung pinaka tri-bike, ano. Okay, so halos lahat ng klase ng bisikleta makikita nyo dito sa Zen Bikes Philippines yan. So dito naman sa hilera na to, Kuya Gian, mga mountain bike pa rin. Apo. Ano yung pinagkaiba nito dun sa mga una nating ipinakitang mountain bike or hybrid? Dito po, mas branded na po. Mas branded. Kung naghahanap naman kayo ng mas branded na mountain bike, meron din tayo rito niyan. Kagaya nito, nakita natin sa unahan. Specialized brand na mountain bike or hybrid mountain bike, guys. Specialized, Peugeot, Koda Bloom, dalawang Koda Bloom, may Louis Garno, Precision, at may nakita pa ako ritong Marine. Guys, Marine, no? Marine brand, and meron dito KTM. Ito, parang napakaganda nitong KTM na to, ha? Opo, para po sa mga matatangkad na... Matatangkad, ano? Pang matangkad siya. Kasi mga 6-footer. 6-footer. So, ito sa mga 6-footer na naghahanap ng mountain bike na quality, original parts, good condition, KTM brand meron dito, guys. So, naka-suspension fork, rim brake na Shimano. Yung hub na nakakabit dito, ang ganda, oh. Opo. Baso. Ito ba yung baso na tinatawag na hub? Opo. Baso yung hub niya, guys, oh. Dinamo siya, eh, no? Pagka ganito yung hub, pwedeng lagyan ng ilaw, ano? Opo. Pwede siyang lagyan ng ilaw or LED na ilaw, tama. So, tinan nyo yung shifter niya, oh. Naka 3x7 speed na Shimano. May tapalodo siya. Yung itsura nitong mountain bike na to, para siyang touring bike, ano? Opo. Parang touring bike yung datingan niya. May tapalodo siya. Carrier na lang yung kulang. Sa likod at unahan, pwede na siyang touring bike, no? Pang touring na, pwede nyo siyang pagkargahan ng mga, sabihin na natin kung mahilig kayong mag-camping, no? Ito yung bike na pwedeng-pwede sa inyo. Etong mga nandito kayo, Gian, puro alloy na rin talaga, no? Opo. Tsaka kagaya nga ng binanggit mo, mas magaganda nga yung brand na nandito. Opo. At yung mga pyesa, talagang magaganda rin syempre. Alloy frame, hindi lang, halos all alloy na nga yata, no? All alloy. No? All alloy na. Katulad nitong Specialized, kargado ng Shimano Alivio. Shimano na rin mismo yung crank nito.
FD, syempre Shimano. Halos Shimano pala karaniwan or mga nakakabit na pyesa, no? Kay Gian, ano? Magkano naman ang presyuhan or price range natin dyan? Ganun din po, boss. Depende po sa... Depende rin sa brand at saka dun sa quality, specs, ano? Pero sa range na lang. Ganun din po yung range po. Magkano nga uli yan? Po dun, Nasa magkano? 8,000 to 12. 8 to 12K? 15 po. Oh, 8 to 15K. 8 to 15K. Yun. 8 to 15,000 pesos ang ating price range dito sa mga mountain bike or mas magagandang brand ng mountain bike. Kuya Gian. Alright? So, eto na. Ito talaga gustong-gusto kong ipakita guys Meron tayong nakita dito na napakagandang Bianchi Merlo na mini velo. Tignan nyo kung gaano kaganda yung kondisyon magmula sa frame at ng mga pyesa nito, guys. Ayan Bianchi Merlo mini velo. Disuksok siya, no, Kuya classic Gian, no? na po siya. Classic. At ito yata yung tinatawag na steel frame na chromoly, no? Chromoly po. Ayan guys, so tinan nyo yung kalansing ng kanyang frame, Iba sa karaniwang bakal. Steel frame siya pero chromoly. Mas maganda yung quality ng ginamit or yung materials na ginamit sa frame niya. At makikita nyo dito sa unahan or dito sa kanyang head tube, makikita nyo yung logo or yung emblem ng Bianchi. Talagang buhay na buhay pa, Kuya Gian, ano? At napakaganda ng quality. Tingnan nyo, alloy ito, no? O stainless? Stainless po. O magkaiba? Parehas lang din. Stainless din yan. Apo. Mukha lang alloy. Okay. Size 20. Siyempre, yan yung mga standard size ng mini velo, no? 20 talaga yung sukat ng gulong niyang mga yan. At ang maganda kasi dito sa mga mini velo na to, kargado na yung mga pyesa at magaganda na talaga. Tingnan nyo yung crank niya, guys, alloy. Tapos, ilang speed to kayo, Gian? 1/7 po. 1/7 speed. Alloy na rin yung kanyang rim at yung kanyang hub. Tapos naka-quick release pa. No, Kuya Gian, no? So, napakadaling i-maintenance nitong Bianchi Merlo natin na mini velo. Hindi lang Bianchi Merlo ang meron dito, guys, dahil meron din tayong available dito at nakitang Bianchi Pisa na mini velo rin siya. Apo. Eto, alloy frame naman, Kuya Gian. Ayan, nakita nyo? Ang ganda, guys, Ay, ito, napakaganda rin ng emblem niya. Ayan, parang modelo na yung emblem nito, Kuya Gian. Ito na yung mga nakikita nating emblem dun sa mga modelo na nilalabas na bisikleta na Bianchi. Tsaka, medyo kakaiba rin yung datingan ng mga pyesa na nakakabit sa kanya. Pati yung kanyang tapalodo, tinan mo. Tapalodo po, Flat na flat lang talaga. Para ka lang nag-bend ng isang flat bar na bakal. Tapos sinalpak na rito para maging tapalodo niya, no? Kakaiba. Tingnan nyo, guys, classic looking, no? Pero yung frame niya, parang modelo na talaga. Sobrang gaganda ng mga mini velo ngayon nila dito. Ito, anong brand to, Kuya Gian? Giant. Giant brand na mini Giant, velo? Meron din? Ay, oo nga. Giant brand mini velo, meron din dito, guys. Etong isa, ano to? Dahon? Dahon or dayhon, guys. Dahon or dayhon na mini velo, meron din dito. Karaniwan sa mga folding bike lang yung dahon or dayhon, ano? Pero meron din palang dayhon or dahon na mini velo rito. Ang ganda. Ito, Louis Garno naman, ano? Louis Garno. So, dito, sa mga mini velo natin na sabihin na natin napakagaganda ng mga brand, magkano naman ang presyuhan? Depende or rin price range? Depende rin po, nasa 12,000 to 15,000. 12,000. Yun na ba yung pinakamura or yun yung pinakamahal or higher price? Pinakamura na po. Pinakamura 12K. So hanggang magkano aabutin yun? 15 po. 15K. 12 to 15K price range natin sa mga napakagagandang branded na mini velo na to. All good condition. Nakita nyo naman kung gaano ka kinis yung mga yan. Ultimo, kasingit-singitan ng kanilang mga frame at ng mga pyesang nakakabit dyan, talagang masinsin nilang nilinis, talagang kinondisyon nilang mabuti, kaya talagang sobrang ganda ng kinalabasan. Mapapawaw ka dahil mapagkakamalan mong brand nyo talaga, no? So ulitin lang natin, 12 to 15K price range natin sa mga higher brand na mini velo, kaya Gian. Alright? So eto, guys, narinig nyo kanina at nabanggit natin na sa mga folding bike natin nakikita karaniwan yung mga dahon or dayhon brand, guys. So ito na,
napakarami nilang available na dahon or dayhon na folding bike dito. Ito, at iisa-isahin natin dito. So, etong tatlo, etong tatlo na etong tatlo, guys, na magkakasunod na to, dayhon or dahon na metro. Iba-iba yung kulay niyan. Ito yung blue, meron tayong gray, at meron din tayong available na white. Alright? So, etong mga folding bike natin na dahon brand is alloy frame na. Ayan o. Alloy frame na. Hindi lang yata frame ang alloy rito dahil maging yung mga pyesa na nakakabit dito is nakikita natin na alloy na rin talaga. Katulad ng rim, hub, alloy. Yung kanyang rim brake, branded na Pro Max. Syempre, dito naman, makikita natin sa kanyang crank, ayan, alloy na rin. Ultimo yung chainring nito, parang alloy na rin talaga, oh. Nakikita niyo yung condition? Napakakinis, ano? Sobrang quality, good and running condition na lahat yan. Eto, naka 1 by 2, 4, 6. So, 1 by 6 speed ang setup ng mga dahon or dayhon metro natin. So, meron din tayong available dito na dahon or dayhon Helios. Guys, ito, dayhon Helios. Meron din. Ito, halos all alloy na rin tong folding bike na to, guys. Tingnan nyo yung frame niya, sobrang kapal. Tapos meron ka pang bracket or brace na nakasupport dito na pampatibay ng frame niya. Kaya talagang tatagal, pang matagalan talaga yung design, yung forma or yung modelo ng frame nitong dahon brand or dayhon brand na to. So ito, dahon Helios. Ito naman, dahon Helios din pala siya. Magkaiba lang sila ng decals, guys. Pero same model, same brand. Tapos, etong dahon Helios na una nating pinakita, kargado siya ng SRAM X7 na naka 1 by 8 speed. Bilangin natin para sigurado. 2, 4, 6, 8. So, tama. 1 by 8 speed setup itong naunang dahon Helios. Yung kabila, Shimano yun eh. Oh. Shimano yata, tama. Oh, Shimano nga yun. Oh. Shimano. So, ilang speed naman siya? Tingnan nga natin. 8 din yata eh. 2, 4, 6, 8 nga rin. So, 1 by 8 speed karaniwang setup ng dahon Helios. Tapos ang maganda rito, original pa yung mga pyesa na nakakabit sa kanya, kagaya nitong brake lever, original na dahon or dayhon, guys. Di ba? So makikita nyo dito sa head tube niya, may emblem, meron din naman tayong decals. Pero ito sticker ba to? Parang sticker siya kasi may texture, nasasalat ko yung dulo niya, pero nakalubog siya dun sa paint. Yun ang maganda, kaya hindi siya mababakbak. Okay? Quick release din to. Oh, see? Sa mga nagtatanong naman or sa mga interesado naman dito sa mga dahon or dayhon brand na pinakita natin, ang price range natin dito ay nagkakahalaga ng 10 to 12,000 pesos. Okay? So, depende ulit yan sa quality, depende rin dun sa nakakargang pyesa or specs niya. So, para sa kumpletong detalye, pwede kayong pumasyal dito, pwede kayong tumawag sa contact number, or pwede rin kayong mag-message dun sa Facebook page nila. Alright? So, ayan. Sa lahat ng naghahanap ng quality, branded, at talaga namang affordable at pangmalakasang mga bisikleta, at lahat ng modelo, lahat ng klase ng bisikleta ay nandito na. Bumisita lang kayo or pumasyal lang kayo rito sa Zen Bikes Philippines. Ayan, ipa-flash ko sa screen yung kanilang exact address. Flash na rin natin dyan sa screen yung kanilang contact number, maging yung kanilang Facebook page. So ayan, para tayong nasa dagat ng bisikleta dito sa Zen Bikes Philippines dahil napakarami nyo talagang makikita, napakarami yung pagpipili ang magagandang mga bisikleta rito na galing ng Japan. So inuulit ko guys, ito yung isa sa pinakamalaking tindahan ng Japan surplus, hindi lang yata sa buong Las Piñas, parang sa buong Pilipinas na dahil sa dami ng mga bisikletang ating nakita. Inuulit ko, doon sa mga nakapromo naman, meron tayong mga nasa 8,000 pesos ang halaga dati, ngayon ay nasa 5,000 pesos na lang, at meron naman tayo rito
5,000 pesos naman, pero dalawang bisikleta na. Naka-sale na, naka-buy one take one pa. Kaya ano pang hinihintay nyo guys? Sumugod na kayo. Dahil ngayon ay new arrival dito sa Zen Bikes Philippines. Lahat ng naipakita natin is bago yan or bago lahat yan guys. Kararating lang. Mainit-init pa. Kayo pa lang ang unang nakakita niyan dito sa vlog natin. Kaya swerteng-swerte nyo kapag kayo ay nanonood or nakakapanood ng vlog na to, jackpot kayo dito sa mga bisikletang madadatnan nyo rito. Okay? So, syempre nagpapasalamat tayo sa lahat ng bumubuo ng Zen Bikes Philippines, sa mga owner. Okay? Big shoutout po sa inyo. Maraming salamat po at napayagan nyo po kaming muli na bumisita rito para maipakita, ma-flex yung mga napakagagandang quality, heavy duty, affordable na mga bisikleta nyo rito. Syempre, shoutout na rin kay Kuya Gian na nag-assist sa atin kanina. Hindi na lang siya nakasama ngayon dito sa dulo dahil meron silang ginagawa ron. Busy na ngayon sila. Okay? So, muli, pasyal na lang kayo guys dito sa Zen Bikes Philippines para makita nyo ng personal yung magagandang bisikleta na nakita nyo dito sa video. So, maraming salamat sa panonood nyo guys. Keep safe. Kita-kits sa susunod na video and God bless sa inyo. Thank you.